Ano ang ibig sabihin ng pagiging magalang at pagiging magalang sa karapatan ng kapwa bata? Letrang A, pagsasabi ng masakit na salita ng bawat bata. Letter B, pagsasagawa ng mga bagay na labag sa kagustuhan ng ibang bata. Letter C, pagkilala at pagsulong ng karapatan ng kapwa bata na may respeto. Letter D, pag-aapi sa ibang bata upang mapatunayan ang sarili sa kapangyarihan. Ano ang sagot mo doon? Letter C. Very good. Alright, mga ka-jokes, no? So, maraming si Kian, assignment si Kian. Asan yung cellphone natin isa? Ano mapasok yung cellphone? Sino yung cellphone natin? So na? Cellphone? Ngayon, so, ito yung mga ansira ni Kian, mga ka-jokes, napakadami. Ito mga ka-jokes, oh. Ayan, oh. Ito nasagutan na namin to kahapon to. Ito naman dito. Asa di pala makita. Bisa tayo dito. Yan, simula dito. Ayan. Tapos dito naman. Yan. Dami yung assignment mga ka-jokes ni Kian. Tapos ito. Yan. Sasagutan ni Kian yan, babasahin ni Kian yan at sasagutan lahat yan. No, so yan hanggang dito pa yan, may mathematics, mga kung ano pa yan. So yun mga ka-jokes, no. So ito ipapakita ko lang dito mga ka-jokes yung ilan dito sa aking mga sasagutan na kasama sa Kian. Yung ibang tanong dito ay nasagutan na namin yun. Itong dito sa una, yung pangalawa na lang. Ito naman pangalawa ay isahan na natin na. Gawain number 2. Ang sabi dito, ba't ito muna na? Gawain number 2. Makinig ha, kailangan makinig sa teacher. Kung ngayon ang teacher mo dito, habang nandito ako sa Cavite mga ka-jokes, ako muna ang teacher ni Kian. Or ang tawag nun, yung tutor. No? Ito. Basahin ang maikling kwento sa ibaba na pinamagatang ang magiting na pagtulog pagkatapos sa gawain ito, simpleng refleksyon. Kumbaga yung mga simpleng refleksyon doon, kung ano yung mga napapansin mo doon, yan yung isasagot mo. Nakikihan. Anong sagot? Opo. Ang pamagat nito ay ang magiting na pagtulong. Isa na natin. Si Miguel ay isang masayahin na bata. Lagi natutuwa sa pagsama sa kanyang pamilya tuwing Sabado. Isang araw, nagpasyal sila papunta sa malaking mall para mag-shopping at maglaro. Sa loob ng mall, habang naglalaro si Miguel sa play area, biglang nawala ang kanyang kapatid, si Ana. Sino ang nawala? Ana. Si Ana. Si Mama at si Papa ay nagsimulang mag-alala at hanapin si Ana sa buong mall. Sino ang naghanap kay Ana? Papa. Si Mama at Papa. Ano ang nararamdaman ni Mama at si Papa? Nakabahan o nag-alala. Ginagawa ko ito mga ka-jokes, no, yung habang para malalaman ko kung nakikinig sa akin o nakikinig yung mga sinasabi ko. So, si Mama ay nagsimula na si Mama at si Papa ay nagsimula na mag-alala at hanapin si Ana sa buong mall.
Lumipas ang ilang minuto, ngunit hindi pa rin nila ito natatagpuan. Nagdesisyon si Miguel na tumulong sa paghahanap sa kapatid niya. Nalaman niya sa information desk na may nawawalang bata, babae, at ang pangalan ay Hana. Saan na nalaman ni Miguel ang impormasyon? Pangalawa, agad siyang nagbigay impormasyon sa mama at papa tungkol sa anunsyo. Habang naglalakad si Miguel, napansin niya si Ana at umiiyak malapit sa isang tindahan. Lumapit si Miguel at tinanong kung ano ang nangyari. Sabi ni Ana, naligaw siya at hindi niya alam kung paano bumalik sa play area. Si Miguel ay hindi nagatubiling tumulong sa kanyang mga magulang sa paghahanap. Kinuha niya ang kamay ni Ana at dinala siya pabalik sa play area. Sino ang dinala pabalik sa play area? Si Ana. Muli siyang tumawag kay mama at papa at pinalita ang nangyari. Nang dumating ang mga magulang, lubos siyang nagpasalamat kay Miguel. Lubos lang nagpasalamat kay Miguel sa pagtulong sa kanyang kapatid. Sa pangyayari iyon, ipinakita ni Miguel ang pagpapahalaga ng karapatan ni Ana na magsama ang kanyang pamilya at ang kanyang tungkulin na tumulong sa paghanap. Nalaman ng kanyang mga guro ang kanyang pagtitingan na pagtulong sa maging na magalang at mabuting pag-uugali sa ibang mga bata. Yan yung kwento. Diba? Dito na tayo sa paglalapat. Kung ikaw si Miguel sa kwento, gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa? Opo o hindi? Opo, gagawin. Bakit? Very good. Ano ang iyong gagawin upang maipamalaki mo ang iyong sarili tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa bata bilang tanda ng pagiging magalang? So, yun yung mga kadapat doon. Okay, so dito na tayo sa pagtataya. Ayan, dito na tayo sa question and answer na. O sa tanong o sagot. Alam mo na. Iliin at isulat mo ang iyong sagot sa papel. Meron dito mga katanungan dito. Ang mga katanungan dito ay apat. Isa. Tapos ang mga pagpipilian na sagot dito ay apat din. A, B, C, and D. Apat lang. Okay. So, mag-umpisa na tayo. Ano ang ibig sabihin ng pagiging magalang at pagiging magalang sa karapatan ng kapwa bata? Litrang A, pagsasabi ng masakit na salita ng bawat bata. Letter B, pagsasagawa ng mga bagay na labag sa kagustuhan ng ibang bata. Letter C, pagkilala at pagsulong ng karapatan ng kapwa bata na may respeto. Letter D, pag-aapi sa ibang bata upang mapatunayan ang sarili sa kapangyarihan. Ano ang sagot mo doon? Letter C. Very good. Sagot. Number 2. Bakit mahalaga ang pagkilala ng karapatan ng kapwa bata? Letter A, nagpapakita ito ng pagiging mas superior sa ibang bata. Ganun. Dahil ito, letter B, dahil ito ay tanging paraan upang makamit ang tagumpay sa paaralan. Letter C, ito ay nagbibigay daan sa mapayapang pakikisama at respeto sa isa't isa.
Letter D, may pakita na ang isang bata ay may kakayahan ng pamunuan ng ibang bata. Ano ang sagot mo doon? Letter C. Okay. Good. Very good. Okay. So, pang-tatlo na tayo. Paano maipagmalaki ang pagiging magalang sa karapatan ng kapwa-bata? Pagtutulong sa anumang kagustuhan ng ibang bata. Pagtutol sa anumang kagustuhan ng ibang bata dahil sa sariling prinsipyo. Letter B. Pag-aagawan ang mga bagay na ayon sa sariling interes kahit ayaw ng ibang mga bata. Letter C. Pagbibigay ng mga insulto at pag-aasar sa ibang bata nang walang pakundangan. Letter D. Pag-unawa sa mga pangangailangan at damdamin ng ibang bata at pagtutulungan ang kanilang mga karapatan. Anong sagot mo doon? Letter D. Alright? So, number 4. Ano ang maaaring magiging epekto ng pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata sa isang komunidad? Letter A. Pag-aawayan ng mga bagay na hindi naman mahalaga. Letter B. Letter B. Pagkakaroon Pagkakaroon ng tensyon at alitan sa pagitan ng mga bata. Letter C. Pag-unlad ng masusing pakikisama at pagrespeto sa isa't isa. Pagiging mapagmataas at pagyabang sa mga bata sa kanilang kakayahan. Ano ang sagot mo doon? Letter C. Number 5. Last na ito? Wala na. Paano mo may pagmamalaki ang iyong sariling tungkulin? Ipagmamayabang ko parati. Letter A. Ipagmamayabang ko parati ang lahat ng aking mga ginawa. Letter B. Ipopost ko parati sa social media ang lahat ng aking mga ginagawa upang makita ng mga tao. Letter C. Ipagmamalaki ko na marami akong mga tungkulin na dapat gawin, kaya nararapat lamang na ako ay marangalan. Letter D. Gumawa ng mga mabubuting aksyon na may kinalaman sa pagtulong at paggagalang at pagbibigay respeto sa ibang pag-uugali na katanggap-tanggap sa kapwa. Ano ang sagot mo doon? Letter D. Very good. Tapos na tayo sa gawain 2. Gawain pangalawa. Alright, so mga Diyos, ito yung gawain pangalawa, no, na ano na natin yun, nasagot na natin yung 1 sa 2. So doon na naman tayo sa susunod ng mga dito ng Diyos kabila. Meron pa itong marami pa itong mga Diyos, pero kaya yan. Alright, so hanggang dito na lang muna mga Diyos yung ating vlog, no, at tuloy-tuloy pa namin bigyan to, ang aming mga sabi na marami pa. Okay? Bye-bye na! Bye-bye!